Una sa lahat, lamat ni Pangulong Bongbong Marcos at ng mga Duterte. Posible nga bang magka-second chance? Mababalik pa nga ba ang nabuwag ng unity? Hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dalawang panalong party list hindi na iproklama dahil sa mga nakabinbin nilang kaso sa COMELEC. Malacanang bumuelta sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na gusto niya ng madugong impeachment trial. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente. Traffic na nga, mas traffic pa. Oras na simulan ang rehabilitasyon sa EDSA. Isa pang sasailalim sa rehabilitasyon ang San Juanico Bridge sa Samar na posibleng isailalim naman sa state of emergency. Rider, tinutukan ng baril sa kainagawan ng motor. Yun nga lang, hindi mapagana ang motorsiklo dahil wala namang susi. Nagpakilalang dentista na nagalok ng murang brace, peke pala at isa talagang construction worker. At sa ating pabaong pampagood night, kilalanin ang 70 years old na lola na nakaakyat ng Mount Apo. Sa kabila ng matagumpay na proklamasyon ng mga nanalong party list groups, dalawang party list ang hindi na iproklama dahil sa nakabinbing kaso nila sa COMELEC. Yan po ang Duterte Youth at ang bagong henerasyon. Banta naman ng Duterte Youth, isisiwalat nila ang anilay kalokohan sa Kongreso at COMELEC para magkapera. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mabilis na puno ang tent city ng Manila Hotel para sa proklamasyon ng mga nanalong party list group. 63 ang kabuuang upuang pupunan ng mga party list sa House of Representatives para sa 20th Congress. Galing ito sa 54 na party list na nakakuha ng pinakamataas na boto. Sa party list po, ang inabot po na number of votes for the party list ay 41,950,292. Dito po binase ang Banat versus COMELEC, dito po binase ang 2% threshold, dito po binase ang additional seat at dito po binase ang seat na entitled kahit maaari hindi nakakuha ng 2%. Ang sabi ng Supreme Court sa Banat versus COMELEC, lahat ng seats ay dapat punuan. 3 pwesto na secure ng Akbayan, Duterte Youth at Tingog. Tig-2 naman sa 4-piece at CIS at Ako Bicol Party List. Lahat sila hindi bababa sa 1 milyon na nakuwang kabuuang boto, habang tig-isang representative naman ang uupo mula sa nasa pang-7 hanggang 54th place na party list. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw makapaniwala si Akbayan Party List Representative-elect Shell Diokno na sila mamumuna sa mga ibinotong party list group. Ito ay isang tagumpay ninyong lahat. Ito ay tagumpay ng ordinaryong Pilipino. Ang nais po namin ay maging boses ng iba't ibang mga sektor ng ating lipunan na hindi naririnig o napapakinggan sa Kongreso. Pero bago mag-umpisa ang mismong proklamasyon, binasa ng COMELEC ang resolusyon na nagsususpindi sa pagproklama sa dalawang party list dahil sa mga nakabinbin nilang petisyon. Kabilang ang Duterte Youth at BH o Bagong Henerasyon Party List. I think po mas unfair kung halimbawa later na proklama ka na, hindi pa nagsisimula yung assumption to office, biglang nagkaroon ng decision, tanggal ka. Mas masakit po yon. Ayon sa Duterte Youth, sinagot na raw nila ang lahat ng issue noon pang 2019. Pinayagan pa nga raw silang maupo ng 2019 at 2022 elections. Banta nila, kapag hindi sila pinupo ng COMELEC, isisiwalat nila ang anilay mga kalukuhan sa Kongreso at COMELEC kung paano nagkakapera. Ayon sa Bagong Henerasyon Party List, wala silang natanggap na kopya ng reklamo. Handa raw silang harapin ang anumang isinampas sa kanila. Nag-hain na raw sila ng urgent motion to proclaim sa COMELEC. Samantala, ang mga party list na bigo makakuha ng pwesto sa dalawang magkasunod na eleksyon ay automatikong delisted o mawawala ng accreditation sa COMELEC. Ibig sabihin, kailangan nilang muli mag-apply para makatakbo sa susunod na botohan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ilang beses na rin po ninyong narinig na marami sa mga party list groups ay bahagi o kaalyado ng mga kilalang political families. So, binalikan po namin ang mga nanalong party list groups at ito po ang kanilang mga koneksyon sa dugo. Ang Tingog Party List, nanalo po ng 3 upuan sa Kongreso, pinangungunahan ni Andrew Julian Romualdez.
ang panganay na anak ni Speaker Martin Romualdez. Nominees rin si incumbent Congresswoman Yeda Romualdez, ang may bahay ni Speaker, at si Happy Calatrava, ang kapatid ni Yeda Romualdez. Ang 40s party list naman nakasungkit ng 2 pwesto sa Kongreso. Ang kanyang mga nominado, si Marcelino Libanan, dating Vice Governor at Congressman ng Eastern Samar na nagsilbi ring Immigration Commissioner. Isa pang nominee si JC Abalos, galing po sa maimpluwensyang angkan ng mga Abalos sa Mandaluyong. Apo ni dating Mandaluyong Mayor Benjamin Abalos, pamangkin ni dating Interior Secretary Ben-Hur Abalos. Ang ACT-CIS party list, 2 rin po ang nakuwang pwesto. Isa sa kanilang nominees ay si Jocelyn Tulfo, asawa ni Senador Raffy Tulfo at sister-in-law ni Erwin Tulfo. Ang kanyang anak na si Ralph Tulfo, panalo ulit bilang congressman ng Quezon City. Ang PPP party list, nakuha ng 1 pwesto sa Kongreso. Hindi po ganun kalinaw kung anong kanyang relasyon sa pamilya ng dating Pangulo. May mga nagsasabing baka pamangkin siya. Ano pa man, buo po ang suporta ng pamilya Duterte sa kampanya ni Harold Duterte. Ang FPJ Panday nakakuha ng 1 pwesto sa Kongreso. Ang kanyang nominees si Brian Poe Llamanzares, anak po ni Senadora Grace Poe, at si Teodoro Misael Llamanzares, ang asawa ng Senadora. Ang LPGMA party list, 1 pwesto rin. Tinatag ni dating Isabela Governor Rodolfo Albano at ang negosyanteng si Alan Uy T. Si T ay galing din sa lahing politika. Ang pamilya Uy nakaupo sa iba't ibang pwesto sa Isabela mula alkalde, konseho hanggang kongreso. Ang Agimat party list, 1 pwesto rin. Nakadikit ito sa bituka ng pamilya Revilla ng Cavite. At ang nominee nito ay si Brian, anak ni Senador Bong Revilla at Congresswoman Lani Mercado. Ang kanyang kapatid na si Jolo ay nanalong congressman. Isa pang kapatid na si Ram bilang Vice Governor at tito na si Strike bilang Mayor ng Bacoor. Ang galing sa puso party list, nakuha rin po ng 1 pwesto sa Kongreso. Pero sa listahan nito ng mga nominees, 3 ang may apelyidong Padiernos. Si John Rurik Padiernos, anak ng kasalukuyang Vice Governor, at si Jose Bong Padiernos, dating Vice Governor ng Nueva Ecija. Ang Ako Ilocano party list may 1 pong pwesto. Pero 5 silang mga nominado ang may apelyidong Singson. Si Richelle, anak po ni Chavit Singson, kanyang pinsan na si Allen, at mga kapatid na si Christian, si Charles, at si Chelsea. At ang Dumper party list daw ng mga taxi driver, may 1 pwesto sa Kongreso. Ang kanyang nominees, si Claudine Bautista, anak ng gobernador ng Davao Occidental, at ang kanyang pamangkin na si Celine Sara Bautista. At ang Suerte party list, na may 1 upuan sa Kongreso. Ang kanyang nominees, si Arlene Ayon, na dating konsehal ng Bukidnon, at dalawa pang merong apelidong Ayon, si Arnie J. at si Hernane. Ngayon, para po malinaw, hindi naman po pinagbabawal sa batas ang mga koneksyon na ito. Katunayan, aprobado nga ito ng COMELEC. Ito lang talaga ang sitwasyon habang hindi inaamyendahan ang party list law at walang napapasang anti-dynasty law ang ating Kongreso. Gusto raw makipag-ayos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. May pag-asa pa nga ba ang nagkalamat ng unity ng Pangulo at ni Vice President Sara Duterte? Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Matapos ang mainit na bangayan sa politika nitong nakaraang eleksyon, mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi, handa siyang makipag-ayos sa mga Duterte. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. Pagtitiyak ng Pangulo, hindi siya makikialam sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat with the new lessons learned. Sa podcast ng Pangulo, sinabi niyang may mga natutunan siya sa nakaraang eleksyon. Una, sawang-sawa na ang tao sa politika. At ikalawa, aminado siyang dismayado ang taong bayan sa gobyerno.
Di nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Mas inuna raw kasi ng gobyerno ang malalaking proyekto gaya ng subway na hindi naman agad makikita ang epekto. Ipinaliwanag din ni PBBM kung bakit ngayon lang nasimula ng 20 pesos kada kilo na bigas. Pinakamatinding kalaban daw kasi nila ang smuggling ng bigas kung saan kasabwat ang ilang opisyal ng gobyerno. Hindi rin daw simple ang paglaban sa illegal na droga, lalo't sa laki ng pera ng industriyang ito kahit daw ang judge kayang bilhin. Ang tanong, mas gusto niya bang maging isang leader na nire-respeto o kinatatakutan? I want to be respected but maybe fear is better. Kasunod niya ng babala ng Pangulo sa lahat ng gabinete, hindi raw siya mangingiming magtanggal kung palpak ang performance. Mensahe naman ng Pangulo sa publiko, palaging nakikinig ang gobyerno sa hinaing ng taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Bumuwelta naman ang palasyo sa pahayag ni VP Sara Duterte na gusto niyang matuloy ang impeachment trial dahil gusto raw niyang dumanak ang dugo. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Ano man ang kalabasan ng impeachment trial, tanggap na raw ito ni Vice President Sara Duterte. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Gayunpaman, nais daw niyang matuloy ang paglilitis dahil gusto niyang may dumanak na dugo. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Agad nagkomento riyan ang palasyo. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Umalma at tinuligsa naman ng ilang House prosecutors ang pahayag ng bise. It's a terrible example to the youth who are watching her. And we will leave that to the senators to decide whether she is guilty or not. Para kay mamamayang Liberal Party List Representative-elect Laila De Lima, kung may dugumang dadanak, ito raw ay kay VP Sara. Dahil sa impeachment trial, ang tanging nililitis ay yung taong na-impeach. Diyan naman daw magaling si VP Sara sa mga walang saysay na kayabangan at karahasan. Dagdag pa ni De Lima, ang impeachment trial ay hindi isang palabas ng dahas, kundi isang sagradong proseso ng pananagutan sa konstitusyon. Ang Senado ang tatayong impeachment court at ang mga senador ang uupong hurado. Hindi na raw nakagugulat para sa ilang House prosecutors kung may kanya-kanyang biases ang mga senador, lalo't ang impeachment trial ay isang political process. Kaya ang mismong mga malapit na kaalyado ni VP Sara tulad ni na re-electionist Amy Marcos at Senator-elect Rodante Marcoleta, kinewestiyon na ang legalidad ng reklamo. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Secret. Ayon naman kay Senator Amy, dapat nang ibasura ang impeachment complaint dahil ayon daw sa campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco, nasuhulan o tinakot lang ang mga kongresistang pumirma rito. Pwede raw siyang magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Si Senator-elect Ping Lacson naman, hihintayin daw ang mga ebidensyang ipipresenta ng prosecution panel. So paano ka na-convict kung wala namang ebidensya? O napakawik ng ebidensya? Ngayon, paano ka mag-a-acquit kung napakatibay naman na ebidensya? Inaasahang pagkatapos pa ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo, gugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Dalawa pang suspect sa pagdukot at pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke ang naaresto sa Boracay. Kabilang sa nahuli ang nagpain kay Ke para pumunta sa lugar kung saan siya dinukot. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa kwartong ito sa isang hotel sa Boracay nitong Sabado, nadatna ng mga otoridad si Gong Wenli alias Kalitan, isang Chinese. Isa siya sa mga pangunahing suspect sa pagdukot at pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke at sa driver nitong si Armani Pabilio. Mahigit isang buwan ding nagtago si Tan sa Boracay. Ayon sa pulisya,
Malaki ang papel niya sa krimen. Siya raw ang naging pain para makumbinsi si K na pumunta sa lugar kung saan siya dinukot. Siya rin daw ang hinihinalang nagsilbing operator ng negosasyon sa pamilya ng biktima para sa ransom money. Kasamang inaresto ang isa pang Chinese na si Wu Jiabing, isang hairdresser. Posibleng tumulong daw ito kay Kelly para makapag-disguise. Nakuhanan pa nga siya ng maskara ng babae. Yung parang nakikita natin yan, sir, sa sa parang Mission Impossible na kinakabit po yung ibang muka at nakakapag-disguise. Para sa PNP, may tuturing ng case solve ito. Hawak na kasi ang mga pangunahing suspect. Kabilang na ang umano'y mastermind na si David Tan Liao. Gayunman, tinutuntun pa rin kung sinong tumanggap ng ransom money. Una nang inaresto ng PNP ang mga suspect na sina Ricardo Austria at Raymart Catequista. Isa pa ang tinutugis. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Napurnada ang pagnanakaw ng motorsiklo sa isang motor taxi rider sa Caloocan City. Ang motor na tinangkang nakawin, hindi na paandar ng kawatan dahil hindi pala desuse. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Sa kuhang ito ng CCTV, pasado 1:00 ng madaling araw kahapon, makikitang nakaparada ang isang motorcycle taxi sa gilid ng Sampaguita Street sa Tala, Caloocan. Ang rider nito nag-aabang sa pasaherong nag-book sa kanya. Ilang saglit pa ay lumapit na ang pasahero at nagsuot ng helmet. Tiyempo namang lumiko ang isa pang rider at huminto malapit sa motorcycle taxi. Bumaba ang sakay nito, lumapit sa rider at walang kaabog-abog na bumunot at nanutok ng baril. Magkasabwat pala ang armadong rider at ang pasaherong nag-book sa motorcycle taxi. Hindi pa nakontento, hinampas pa ng armadong sospek ang rider sa batok gamit ang dala niyang baril. Sinubukan pang manlaban ng biktima pero Umalis siya doon sa kanyang motor kasi baril na yung nakatutok Nagtatakbo na siya Siyempre, sa takot niya, sir. Umalis din kalaunan ang armadong rider at naiwan sa lugar ang kasabwat na pasahero at ang motorsiklo. Nang akmang tatangayinan niya ang motor, hala, may problema. Kiles pala ang motorsiklo. Ayon sa mga pulis, mabuti na lang at may presence of mind ang biktima. Naisip niya kaagad yung safety features ng motor niya. Hindi nawala sa kanyang hindi nawala sa kanyang pag-iisip yun. Baka pa hindi siya nataranta, hindi siya napatay niya, na pinot niya yung off button, lumayo siya. Agad kumaripas ng takbo ang naiwang kawatan, tangay ang helmet ng biktima. Alam na ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng dalawang kawatan na mahaharap sa reklamong carnapping. Napag-alamang may mga dati ng kaso ang mga sospek, tinutugis na sila ngayon. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Posibleng simulan na sa susunod na linggo ang rehabilitasyon sa EDSA. Pero ngayon pa lang umaangal na ang mga motorista dahil sa nagbabadyang pagbigat ng trapiko dahil sa rehab. Nasa frontline ang balitang yan si Gerard de la Peña. Lunes na Lunes, tukod ang mga sasakyan sa EDSA southbound malapit sa Guadalupe Bridge. Mas matindihan kapag gabi dahil sa pagkukumpuni sa kalsada. Pero sa susunod na linggo, mas lalala pa ang kalbaryong dadanasin ng mga motorista. Posibleng simulan na kasi ang rehabilitasyon ng EDSA ayon sa DPWH. Unahin namin siya is actually dito sa may Pasay to after Guadalupe. Yung section na yan muna para in time for the ASEAN meeting. Yun ang gagawin namin northbound and southbound. Isinasapinal na raw ang traffic management plan kasama ang MMDA at DOTR. Pero ngayon pa lang, napapakamot ulo na ang mga motorista. Napaka-traffic po niya. Ang traffic po niya. Dapat wag muna. Hindi ba pwedeng kuwan na lang yan? Yung yung spalt twin na lang? Malamang lahat ng shortcutan na dadaanan, traffic na rin yan. Sa sobrang traffic, mababawasan deliver namin. Para maibsan ang traffic, humirit ang MMDA nitong nakaraang linggo sa Korte Suprema na muling ipatupad ang No Contact Apprehension Policy. Wala pang sagot dyan ang Korte Suprema. Habang hinihintayan, nakikipag-usap na raw ang Land Transportation Office sa MMDA para magamit ang mga CCTV nito sa EDSA sa pagmamonitor ng mga aksidente at aberya. Sa ngayon, wala pang abiso sa MMDA para sa magiging traffic management plan at mga alternatibong ruta, oras na masimulan ng EDSA Rehab. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Patuloy pang inaapula ang sunog sa Santa Mesa, Manila kung saan 100 pamilya ang apektado. Ang sinasabing mitya ng apoy, nag-overheat na air conditioner.
Alas 4 nitong hapon nang sumiklab ang sunog sa isang bahay sa barangay 628 Road 12. Umakyat sa 4th alarm ang sunog kung saan kinailangan ng nasa 20 bumbero sa Metro Manila. Patuloy din ang search and retrieval para sa 2 batang na-trap sa bahay na pinagmulan ng sunog. Sa covered court muna magpapalipas ang ilan sa mga nasunugan. Nananawagan po ako, nahingi akong tulong sa mga anak kasi nasunugan. Yun lang po. Nananawagan po kami na sana mabalik na po yung kuryente at yung tubig para maayos po at saka sana maayos po yung lugar dito kasi nasunog po. Showbiz Tonight na tayo. Pinatunayan ng K-pop legend na si G-Dragon na siya ang The King sa kanyang concert sa Pinas. Napanood ng fans ang Philippine leg ng Ubermensch World Tour ni G-Dragon sa Philippine Arena sa Bulacan. Sa intro song pa lang niyang Power, talaga namang powerful ang stage presence at performance. Pinerform din niya ang Home Sweet Home, Crayon at Too Bad. Last 2017, nang huling nag-concert ang K-pop King sa bansa. Bibisita din siya sa Japan, Australia, Taiwan, Malaysia, Indonesia at Thailand. Daling-dali ng Kapatid Network ang fans ng Ang Mutya ng Section E sa TV premiere ng serye. Trending ang pilot episode nito sa TV5. Excuse me. First day of school ni JJ, played by Ashtin Olviga sa Section E. Na-meet niya na rin si Andres Mulak as Kiefer na soon ay magpapatibok ng kanyang puso. At kahit nag-finale na online ang serye, maraming fans pa rin ang kinilig sa pilot episode nito sa Kapatid Network. Subaybayan ang Mutya ng Section E, 6:45 p.m. pagkatapos ng Frontline Pilipinas, dito lang sa TV5. Marami rin kayong dapat subaybayan na chika mamaya. Susunod, mga sasakyang pwedeng dumaan sa San Juanico Bridge, limitado muna dahil sa rehabilitasyon. Dahil sa pagdami ng kabataang gumagamit ng vape, buwis para rito isinusulong na taasan. Construction worker na nagpanggap na dentista sa Baguio City, bistado. At ang ilang Pinoy kabilang sa rumampa sa Cannes Film Festival sa France. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binuntutan, dinikitan at saka pinagbabaril ng mga salaring nakamotorsiklo ang passenger seat ng isang MPV sa Tanza, Cavite. Nakuhanan din ang pagtakas sa mga namaril. Napatay sa paamaril ang barangay Kagawad habang nakaligtas ang kanyang mag-ina na nasa loob din ng pinagbabaril na sasakyan. Inaalam pa kung sinong nasa likod nito at kung ano ang motibo. Nananawagan ng state of emergency ang Samar dahil sa tinatayang epekto ng nakatakdang rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Sa ngayon, limitado ang pinapadaan sa tulay dahil sa sira. Nasa frontline na balitang yan si News 5 stringer April Ayaso. Pila-pila ang mga stranded na sasakyan papasok sa San Juanico Bridge. Bawal muna ang mga truck na higit 3 tonelada ang bigat. Ang dahilan, may nakitang asira sa tulay. Apektado tuloy ang mga truck na may kargang produkto, pati ang mga pampasaherong bus mula Visayas sa patungong Mindanao, mula Luzon at vice versa. Pansamantala, pwedeng dumaan sa Calbayog Port at Ormoc Port ang hindi uubra sa San Juanico Bridge. May mga 2 o 3 segments na kailangan talaga kumpunihin kaagad kasi medyo
deteriorated na yung mga nasa ibaba na approach structures na yan. So, that is the reason why rinekomenda nila na i-limit muna yung yung load na dadaan sa San Juanico Bridge habang kukumpunihin namin yung nasa ilalim. Ang San Juanico Bridge ay higit 2 kilometrong tulay na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Noong isang linggo, ipinagbawal ang pagdaan ng mabibigat na sasakyan. Sa ngayon, naka-blue alert status sa San Juanico. Ibig sabihin nito, dapat naka-standby ang response team sa rehiyon para sa anumang emergency. Dahil dyan, inirekomenda ng Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Sangguniang Panlalawigan na magdeklara ng state of emergency para sa tinatayang epekto ng rehabilitasyon. Para sa palasyo, maigi ang rehabilitasyon sa San Juanico Bridge para raw maiwasan ang posibleng disgrasya. Tignan po natin ito sa mas positibong aspeto. Mas naisin po talaga na maiwasan kung ano maaaring idulot ng disgrasya. Magkakaroon po ng 13 shuttle buses, 24/7 service para dun sa mga tao na maapektuhan. Sa ngayon, naglagay na ng mobile kitchen upang mapakain ang mga stranded. May security forces upang mabantayan ang seguridad ng lahat. May medical team at ambulansya na nakastandby sa paligid ng tulay. Nagbabalita mula sa Frontline, April Don Ayaso, News 5. Isinusulong na taasan ng buwis sa vape o e-cigarette. Talamak pa rin daw kasi ang bentahan nito lalo sa mga kabataan. Narito ang aking report. Wala namang iba kundi Chicken, bacon, durian at may waffle pa. Ilan lang yan sa mga flavors ng vape na nasa merkado at kinagigiliwan ngayon ng kabataan. Pero sa presentation ng Grupong Action on Smoking and Health Philippines, sinabi nilang may mahigit 15,000 flavor pa pala ang vape. all of these flavors are really enticing our young to start into the vaping addiction. We are calling it an addiction because almost all these vapes contain nicotine. It will be very seldom na makakakita kayo ng walang nicotine. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, inilatag ni Senator Win Gatchalian na una nang naglabas ng opinyon ang Department of Justice na dapat dalawa lang ang flavor ng vape, menthol at original tobacco. Kaya tanong ni Gatchalian na chairman ng komite, bakit naggalat pa rin ang mga nakakaengganyong flavor ng vape? Ang goal kasi natin is to arrest the increase of vape use among the young. And one of the causes of that increase in vape use is the attractiveness of the flavor. Binebenta nga nila illegal na, iba-ibang flavor pa, talagang tataas yung paggamit ng mga bata. So I urge the DTI is to comply with the DOJ opinion. We will revert, Mr. Chair, to the committee on the DTI position on the DOJ opinion. Dapat wala nang report, dapat comply na. Base naman sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, mula 3.2% noong 2018, sumipa na sa halos 40% ang adolescents na gumagamit ng vape noong 2023. As of late February to date, there's again an uptick on the illicit products in the market. So right now, what we're doing is we're finalizing administrative complaints as well as criminal complaints against the retailers this time. Ang mas masakla pa, sabi ni Senator Gatchalian, dahil hindi nga rehistrado ang mga vape products sa DTI, hindi rin alam kung ano-ano ang mga laman nitong kemikal. Mapanganib daw ito dahil baka may lamang nakamamatay sa mga gumagamit ng vape. Lumabas din sa pagdinig na sa mga bahay-bahay daw ginagawa at ibinibenta ang mga illegal na vape, kaya hirap itong masawata. Recently, the BIR seized 81,000 illicit vape products, unregistered, unpaid ang taxes in a night raid sa isang bahay being used as a warehouse. So ganun na ho kalala at ganun na ka-pervasive itong activity na ito. Kaya ho hirap na hirap din ho ang government agency.
Kaya isa sa mga nakikitang solusyon dito ay taasan ng tax rate sa tobacco at vape. Isinusulong naman ni Gatchalian na magpataw ng single tax rate sa lahat ng vapor products. Pero higit sa mas mataas na buwis, dapat din daw paigtingin ang laban kontra sa pag-smuggle ng tobacco at vape products. We believe in strengthening the enforcement agencies, coming up with new mechanisms such as incentives for... Bukas si Senator-elect Camille Villar na imbestigahan ng Prime Water na pagmamayari ng kanyang pamilya. Kasunod yan ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na silipin ang naturang kumpanya dahil sa mga reklamo ng consumers. Nanawagan ng ilang opisyal sa Bulacan na bawiin ang joint venture agreements ng Prime Water at ng ilang water districts sa lalawigan dahil sa kawalan umano ng supply ng tubig sa ilang bayan. Naghain naman ng formal na reklamo sa Malacanang ang Bayan Muna at ang grupo ng mga consumers para paimbestigahan ng Prime Water. As I have said prior to elections, kung yan ang ginugusto ng mayorya ng tao, ay wini-welcome po natin yan. Ilang Pinoy celebrities ang present sa prestihiyosong Cannes Film Festival sa France. Isa na riyan ang aktres na Sylvia Sanchez, kasama ang kanyang mister at ang film producer na si Allenberg Ang. Suot ni Sanchez ang black na Filipiniana dress. Nakatanggap ng standing ovation ang pelikulang Renoir na co-produced ni Sanchez. Nasa Cannes din ang Drag Race of Philippines alumni na si Marina Summers. Siya ang first ever Pinay drag queen na rumampa sa red carpet ng nasabing film fest. Slayed ang kanyang looks na suot ang black gown at diamond drop earrings. Bukod sa mga Pinoy, present din ang Twice a member na si Mina. Para naman niya sa premiere ng pelikulang The Phoenician Scheme. It's giving elegance naman ang kanyang look with her black gown and jewelry courtesy ng brand kung saan siya ang ambassador. Susunod, peking dentista timbog sa Baguio. Dati pala siyang construction worker. Pinoy boxer at Kings Warrior na si Charlie Suarez nanawagan ng rematch kontra sa Mexican na si Emmanuel Navarrete. At ang pasilip sa comeback ng K-pop girl group na Twice. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dalawang aksidenteng naitala sa Lawakan Road sa Baguio City. Una, ang tumob na kotse nitong Sabado. Nabulaga raw ang driver nang biglang may nakasalubong siyang nag-overtake. Isang oras matapos maialis ang tumaob na kotse, isa namang motorsiklo ang sumalpok sa truck sa parehong lugar. Sugatan ang driver at rider. Nabisto ang dalawang peking dentista sa Baguio City na nagkakabit ng braces sa mas murang halaga. Ang isa sa kanila, umamin na construction worker ang totoong trabaho niya at naghahanap lang sana siya ng racket. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Imbis na sa dental clinic, sa transient house na ito sa Baguio City, pumunta ang isang lalaking pasyente para magpakabit ng braces. At imbis din na sa dental chair, sa monoblock lang siya pinaupo ng nagpakilalang dentista niya. Ang presyo ng pa-braces sa kanya, 2,000 pesos lang. Malayo sa karaniwang presyo na 6,000 hanggang 30,000 pesos. Depende sa procedure. At ang dentista kuno sa video, peke pala. Kuha ang surveillance video na yan ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera noong May 13. Agad inaresto ang suspect na si alias Onyo. Nag-ooperate lang ito sa Baguio. And tinatanong din namin kung doon sa kanilang areas nagkakandak din siya. Pero madalang, kumbaga parang nag-e-entry sila ng mga client nila through online. Pag-amin ni alias Onyok, isa siyang construction worker. May kaibigan lang din pong nag-offer sa akin na kung gusto kong matuto ng ganun po pag DIY po ng brace. Pero alam mo na illegal. Apo, alam po. Yung anak ko po kasi 8 months lang po siyang pinanganak. Kumbaga, miracle baby po. Kumbaga, kailangan po ng extrang
pera. Kahapon lang, isa pang peking dentista ang naaresto rin sa Baguio City. Halos kapareho ang modus kung saan mura din ang alok sa pagpapakabit ng braces. Pero ang pasyente, imbis na nakaupo sa dental chair, sa kama kinakabitan ng braces. Nakita namin doon sa kanyang pag-chat dito sa ating cyber patroller. So service din siya doon sa Baguio, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, and Pangasinan. Wala rin maipakitang lisensya o anumang karampatang dokumento ang ikalawang sospek. Babala ng mga otoridad, posible ring malagay sa panganib ang buhay ng mga pasyente sa kamay ng mga peking dentista. Kung mayroong mga pagkakamali yung pagkakagawa doon sa brace na yan, mas malaki ang magagastos ninyo. Nakamura nga kayo pero hindi nyo alam na napakalaking epekto kung sakaling maliman ang pagkakalagay nun. Maharap ang dalawa sa kasong paglabag sa RA 9484 on Philippine Dental Act of 2007. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Tiniyak ng Department of Health na walang dapat ika-alarma sa banta ng COVID-19. Kasunod po yan ang pagdami muli ng mga kaso nito sa labas ng bansa. Sa datos ng DOH, 1,774 ang naitalang kaso ng sakit sa Pilipinas simula January hanggang May 3. Malaking diferensya raw yan kung ikukumpara sa higit 14,000 noong isang taon sa kapareho mga buwan. Kamakailan lamang nang maitala ang surge sa Hong Kong at sa Singapore. Ayon sa DOH, patuloy ang koordinasyon nila sa mga bansa sa Asia kaugnay ng COVID-19. Sa pamamagitan ng koordinasyon at pakikipagtulungan natin bilang miyembro ng ASEAN, nababantayan po ng Department of Health ang nai-report na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa ilang bansa sa Asia. Mas maganda po na patuloy ang pag-iwas sa sakit. Magsuot ng face mask. Manatili sa bahay kung may sakit. Umapila ang Kings Warrior at Pinoy boxer na si Charlie Suarez na magkaroon sila ng rematch ng Mexican na si Emmanuel Navarrete. Dinaya raw kasi sila sa naging desisyon ng mga hurado. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. The fact that they couldn't stop the bleeding. Duguan ang Mexican defending champion na si Emmanuel Navarrete sa round 6 ng bakbakan nila ng Pinoy contender na si Charlie Suarez sa WBO Junior Lightweight na idinaos sa San Diego, California noong May 11. Nadali ng left hook ni Suarez si Navarrete. Sa lakas ng tama ng dating Pinoy Olympian, nasugatan ang kaliwang kilay ng Mexicano. Round 8 nang ihinto ang laban dahil sa lalim ng hiwa na tinamo ni Navarrete na ayon sa referee ay dulot ng headbutt. Sa huli, pumabor sa Mexicano ang mga hurado sa score na 77-76, 78-75 at 77-76. Idineklarang panalo via technical decision. Pero ang manager ni Suarez na si Luis Chavit Singson dismayado sa naging resulta ng laban. Namapya na naman tayo sa Amerika. Maliwanag na dinaya tayo ron. Anya, malinaw na dulot ng suntok ng Pinoy boxer ang sugat at hindi headbutt. Kung may headbutt, dapat nagreklamo si Navarrete. Hindi nagreklamo eh. Kaya halatang-halata na daya yun dahil declare niya lang headbutt. Kung ang veteran boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino naman ang tatanungin, hindi makatarungan ang pagkatalo ni Suarez. Inapura raw ng referee ang desisyon nito na hindi man lang kumukonsulta sa video replay. Malinaw daw kasi na ang sugat ng Mexicano ay resulta ng legitimate na suntok at hindi headbutt. Kitang-kita po doon sa replay ng laban that it was a left hook in the 6th round that opened a cut on the left eye of Emmanuel Navarrete. He was robbed not just once, but twice by the referee and the commission. Nagsumite na ng protesta sina Suarez sa California State Athletic Commission para imbestigahan ang pagkapanalo ni Navarrete. Sa June 2 ito inaasahang diringgin. Hindi lang laban sa ring, kundi laban para sa hustisya ang apila ngayon ng kampo ni Suarez. Hiling ng Pinoy boxer, ipawalang bisa ang laban niya sa Mexicanong si Navarrete o di kaya'y bigyan siya ng rematch. Sa ngayon, balik training muna ang binansagang Kings Warrior na si Suarez para paghandaan ang inaasam na pagtatapat nila ni Navarrete. Paglilinaw naman ni Suarez, wala siyang sama ng loob kay Navarrete.
to Navarrete, thank you for the good fight, and it was a good fight, and it's not your fault. So I hope we have a rematch someday, and I'll be waiting. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Abangan, 70 years old na lola nakakyat sa tuktok ng Mount Apo. At Pinay drag queen na si Lady Gagita na meet ang real Lady Gaga sa Singapore. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Usapang comeback naman sa K-pop. Unahin na natin ang upcoming fourth full album ng grupong Twice. 4 ang title ng album base sa inilabas nilang short clip. Long-haired at naka-full bangs in their blue outfit ang OT9. This July na yan inaasang ilalabas. Speaking of comeback, inilabas na rin ni EXO main vocalist Baekhyun ang bago niyang extended play album na Essence of Reverie. Kasama niyan ang music video ng lead track nito na Elevator. Ito naman ang meet-up na shumuk sa social media. Lady Gaga meets Lady Gagita. Yan ang life-changing moment ng Filipina drag queen. Nangyari yan sa concert ni Lady Gaga sa Singapore. Nagulat si Lady Gagita dahil napansin siya ng kanyang ginagayang singer. Ayon kay Lady Gagita, 15 years niyang hinintay ang moment na yan. Itinuring niyang itong historical na nakapagpabago rin daw ng kanyang buhay. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para naman sa ating pabawang pampagood night, kalabaw lamang ang tumatanda. Aba talaga namang... Feel na feel mo Pagtingin ko sa'yo. Aba talaga namang si isa, talaga namang napatunayan yan ni Bok at ng isang lola nang akyatin niya ang Mount Apo. Hindi ko kasama dun sa storya. Parang hindi man lamang pinawisan si Lola Letecia. O, di ba? Pagulong-gulong pa. Naka-OOTD pa ng Pink Filipiniana. Ay, Filipiniana talaga. Sumakses si Lola sa summit ng Mount Apo, ang pinakamataas sa bundok sa buong Pilipinas. Uy, grabe ang power ni Lola hiker na 70 years old na pala. Tuloy, maraming netizens ang humanga at na-inspire kay Lola Letecia. Kasama na si Bok sa mga na-inspire. Dahil kalabaw lang ang tumatanda. Oo. Sakto pagtingin ko, talaga namang... Lunes na lunes. Lunes na lunes. Panalo tayo sa round na to, Hihirit ka rin. Hihirit ka rin. Huwag ka na hihirit. Panalo na kami ni Johnny sa round na to. Bukas ka na ulit. Pero nabilib na ako sa storya kanina. Ano? Construction worker nagkakabit ng prison. Parang dentista. Grabe. 2,000 parang nakakatakot na yun, mga kapatid. Pero okay yun. Heavy duty talaga ginagawa niya, di ba? Pag sinabing, Dok, pakisemento mo naman yung jacket ng hipi ko. Talaga, sure. May pala ako. Grabe. Hinahalo yung semento gamit ang pala. Sige na, wala tayo dun sa matanda talaga. Okay. Sige na nga. Ayaw talaga yun. Pero Lola, congratulations, napakahusay. Mount Apo yun, ha? No! Grabe. Balang araw magkakalimian yun. Talaga si Miss Mayan, dapat ikaw muna, Sir Ed. Wala na, kami na to sa round na to. Nakapagpulag na ako eh. Alam mo, nag-OT tayo dahil dito. Umuwi na nga tayo. Yan po, 45 minutos pag-imas sa headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.